Okay, yo, what's up mga kapilingerong MC? So, yun nga, tara usapang Honor of Kings tayo and pag-usapan natin yung basic information na good to know, and then yung recommended heroes ko or yung recommended lane combination ko. Okay, just in case bago ka lang sa Honor of Kings or nagsisimula ka ulit, so review natin yung good to know stuff nung laro. And then disclaimer lang, hindi naman ako expert, hindi ako pro ng Honor of Kings, but I should say na I've been with the game na rin naman kahit paano, and I'm speaking through experience. Now, yung una natin kailangang malaman dito yung mechanics ng laro, and then sagutin din natin yung lagi ko nakikita sa comment na si Honor of Kings maganda lang yung skin, maganda lang yung animations, pero pagdating sa gameplay, mechanics, pangit. Sagutin natin yan sa perspective na hindi naman kasi pwedeng pare-pareho yung mechanics ng laro, kasi magkakabatuhan ng copyright strike yan, like si AOB, Wild Rift, Omniyogi Arena, tapos si Brand X nga. Hindi sila pwedeng pare-pareho talaga or eksaktong pare-pareho ng gameplay mechanics, but it's somewhat similar. And then madami kasing napapakwit kasi nga nahirapan silang mag-adjust, pero kailangan din tanggapin na hindi yung game yung mag-a-adjust, tayo as a player yung mag-a-adjust sa new environment. Okay, so simulan natin. So ito nga, sa pagpunta kayo ng modes para makita nyo yung mga in-game, yung latest updates ng Honor of Kings, especially every season kasi may kakaiba silang pakulo. Like ngayon nga yung sa skill, yung teleport, and then yung kinukulong sa circle yung ating mga kalaban, and then sa map din may mga adjustment din madalas kada matapos ang season. So dito nyo yun makikita. So sa map nga ito yun, no? Makikita naman din dito kung gusto nyo i-review yung sa Tyrant, sa Overlord, nandito yan sa map. Tapos stop nyo lang to, and then makikita nyo rito yung information. So stop nyo yung introduction para makita nyo. So yun nga, first respawn ito is I believe tama ito 4 minutes, tapos after kill 4 minutes daw. Okay, and then of course kapag na kill nyo itong Tyrant, ayan, meron kayong buff na makukuha. Okay, ayan, makikita nyo naman dito yung details, hindi ko na specify kasi hawa yung video, but available naman sa lahat sa atin. And then itong Overlord, ito yung yun nga, pag na-kill natin ito, magkakaroon tayo dito ng vanguards. Ayan, dalawang wave sa tatlong lane. Okay, and the same sila pag lumabas, same sila ng respawn time, and then of course depende rin sa placement yan, no? Minsan nasa baba ito, minsan yung Overlord yung nandito sa taas. Okay, and then ito yung malala, itong Tempest Dragon, ito yung umabot na kayo ng sukdulan, no, ng hangganan na kumbaga. Ayan, dito yan. And then of course laning na ito, sa lanes naman basic naman yan, nalaman nyo na agad yung basic role nyo. Basis ng game nga, yung early is ayan, start tayo ng 0, mid game mawala na yung tower shields, ayan, and then late game, and medyo parang nag-i-improve na or nag-i-enhance na yung Overlord at yung Tyrant, and then of course yung Tempest Dragon, ito na yung basagan talaga na ito na yung nasa nating end game ng laro. Usapang lane priority naman tayo or role selection, since kung tama ako, pagdating natin ng diamond rank, kailangan natin maglagay ng ating preferred role sa laro, and may dalawa lang naman tayong option dyan. Pili tayong dalawang role or dalawang lane na gusto natin, or yung versatile, okay, na role, or yung all-rounder nga, nasa inyo na yan. Pero para sa hindi ko alam kung mag-agree yun lahat, lalo yung mga
pro o yung mga expert na sa Honor of Kings, but again, I'm speaking through experience. So for me, para sa akin yung unang combination na bagay is of course farm lane. Sa farm lane kasi mayroon kayo ditong dalawang hero na swak din na or madalas na ginagamit for jungling, si Pang and then ito nga nadagdag si Chano yan, ito pack leader sa sa English title. And then of course ang magandang combination yan sa opinion ko lang is of course jungler. Ayan, since pareho siya kasi silang damage dealer ng game, so I think sila talaga yung perfect combination. Now yung second combination ko na tingin ko is sakto din is of course Roam and itong Clash Lane. Of course alam naman natin na pareho silang setup hero, pwede silang initiator, diba, ng laro, kaya sakto silang combination. And yung third ko nga is yung mage and itong farm lane. Ayan, sakto rin sila since pareho silang damage dealer. And then yung other option ng mage is of course itong Clash Lane, kasi nga dito sa Clash Lane may mga mid hero na ginagamit sa Clash Lane, especially itong si si Pate Turner. Nakalimutan ko tuloy yung pangalan niya sa CNN, no? Okay, and then of course other combination would be mid lane and jungler pwede rin naman, kasi nga may mage hero din naman na pwedeng gamitin sa jungling, which is ito si Mastermind. And I think yun lang yung pwede kong ma-recommend. So yung top 1 ko nga is Marksman and then jungler. Yung second ko is Roam and yung Clash, and then yung third option ko dito is yung mid and then Marksman for damage dealing, or mage jungling, or mage Clash Lane. Okay, pwede nyo rin namang iba to sa Roam, pero for me yun yung swak na combination. And I think yun lang yung informations na gusto kong i-share, yung good to know stuff about Honor of Kings. Again, hindi ako pro, hindi ako expert ng laro. Sinasabi ko lang or sinashare ko lang yung opinion ko through playing the game for quite some time now. And kung tinapos mo yung video ko hanggang sa dulo, maraming thank you. Let's enjoy and support Honor of Kings and always stay safe. Goodbye now.